Okay, magandang araw po sa lahat. Pasensya na po sa likuran ko ay medyo makalat kasi nga masyadong busy kami ng aking may bahay kasi nung nakarang araw ay kumbaga ay dumagsa yung ating order sa Shopee at Lazada. So ngayon, mga master, may ikukwento ako sa inyo kasi ito ay magiging aral sa inyo, lalo na sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang sa negosyo o pagninegosyo. Makinig kayo, napaka-importante po ito talaga. Sobra, base po ito sa experience ko sa aking pagsisimula sa ating pagninegosyong lechonan at fried chicken. Napakahalaga po nito. Huwag kayong bibitaw o bibitiw. Panoorin nyo po itong video hanggang dulo kung maaari. Kung hindi naman, nasa inyo na po. Pero para sa akin, inihi ko po ang inyong oras para panoorin po ito kasi magbibigay po ito sa inyo ng aral sa mga katulad kong nagsisimula pa lang sa negosyo. Kasi marami tayong kumbaga experience sa pagninegosyo na mga mali. So ngayon i-share natin para kumbaga maiwasan nyo. Ngayon, noong kailan ba yung araw na yon? Last 2 days ago yata yon. Nagkaroon kami ng maraming order sa Shopee at Lazada sa aming store. So ngayon may nag-order sa amin doon ng 10 kilos na breeding mix. Siyempre sa kapaguran namin, sa sobrang busy namin ni Mrs., hindi na namin na-check yung customer kung taga saan. So ngayon pre-process po namin yung order niya. So sa madaling salita na-ship yung order niya. Ngayon na araw na to may notification ng Shopee na denied, kumbaga hindi inaccept ng buyer yung in-order niya. So ngayon nagtaka ako kasi nga nag-message siya, may note pa siya doon na ayusin ko daw yung pagkakapak ng item. So ngayon maayos naman po talaga tayo mag-pack ng item. So ayun. Ngayon pabalik na yung item sa atin, baga yung in-order niya. So ayun, nagtaka ako kasi yung pangalan niya parang familiar sa akin. Parang familiar. So tinignan ko tinignan ko yung profile niya sa Shopee. Then nabulaga ako kasi yung taong yun parang kilala ko. So sa madaling salita, hindi pa rin ako mapakali. Sinearch namin ni Mrs. sa Facebook. Nabulaga talaga kami. Bakit? Kasi yung taong yun ay dating tao namin dito. Ngayon, bumili siya ng breeding mix namin para kumbaga paglaruan kami. Hindi niya inaccept yung item kasi nga pwede mo yun hindi accept kahit na nag-order ka sa Shopee. Sabihin mo lang na hindi sa akin yan. So ngayon ibabalik sa seller. So anong ginawa nitong taong to sa amin? Ang ginawa sa amin ay kumbaga pinaglaruan kami. Kumbaga anong tawag yan? Anong term ang tawag ba dyan? Kumbaga prank. Pig-prank kami. Yan ang bagong word natin ngayon. Na-prank kami, pig-prank niya kami na kunwari bibili siya tapos hindi naman pala. Hindi niya nga in-accept kasi nga tao namin siya dati na may ginawang katarantaduhan dito sa amin. Siguro dahil sa gusto niyang makaganti kasi nga pinaalis na ni Mrs. dahil nga sa hindi siya naging tapat. Sa totoo lang, yung taong to ay lumapit sa amin na hindi ko kilala. Ngayon lang namin nakita ni Mrs. at kahit ako, ngayon ko lang siya nakilala. Sasabihin ko na kung sino to, isa sa pamangkin ko, anak ng isang kapatid ko. Biglang pumunta rito kasama yung buong mag-anak niya, yung 3 anak niya at yung asawa niya. Sabi nila wala daw silang matutuluyan. Matutuluyan. So ngayon sa awa namin ni Mrs. sabi nga namin ayaw na namin mag-accept ng kamag-anak kasi nga mahirap kasi nga
ilang ulit na kaming nabigo sa mga kamag-anak na kinuha, gusto matulungan, pero kami pa yung kumbaga kami pa yung tinuklaw, kumbaga kami pa yung naagrabyado sa ginawa nila. So ngayon, hindi nga naging tapat, kumbaga sa madaling salita, hindi siya naging tapat sa amin. Hindi ko akalain na itong taong to ay paglalaruan kami. Kasi ani niya naman yung breeding mix eh. Alam ko naman wala naman siyang balak mag fried chicken o ano. Kasi nga ang gusto niyang pasukin na pagninegosyo, yung pagtitinda ng damit. So ngayon, nag-search ako. Search kami ni Mrs. Na-find out talaga namin na siya. Binishes namin siya. Ba't nagawa mo to? Pinagod mo kami. Baga alam mo naman na sobrang busy kaming mag-asawa, nag-aasikaso sa mga anak, wala kaming kasama sa tindahan kasi nga nahihirapan kaming makahanap ng kumbaga yung mapapagkatiwalaan. Ang hirap talaga. Kahit nga kamag-anak mo na, gagawaan ka pa ng katarantaduhan kahit binigay mo na yung kumbaga binigay mo na lahat na pwedeng maitulong mo sa kanila. Yun nga, sabi niya wala daw silang mapuntahan na. So ngayon, kahit hindi ko pa siya nakikita sa tanang buhay ko, hindi ko siya kilala ng personal simulat sa Paul, ay naawa kami ni Mrs. Kaya inaccept namin sila rito. Pasensya na, medyo pagod na talaga ako. Pagod lang. Pagod sa trabaho, pagod sa negosyo, nakaka-stress din talagang pagninegosyo. Lalo na tong food business po talaga, napakahirap. So ngayon, pinaglaruan pa kami nitong taon to kasi nga pinaalis sila ni Mrs. dito kasi nga wala nang ginawang hindi tama. Wala nang ginawang tama. Kahit nahuli mo na siya, i-deny niya pa rin na hindi niya ginawa. Okay? Maliban doon ay palpak din yung trabaho niya talaga. Tamad, hindi mapagkatiwalaan, maisip sa trabaho. Hindi, ayaw ko nang elaborate. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng maisip, saka hindi mapagkatiwalaan. Hindi mo siya pwedeng iwan na kumbaga pwedeng pagkatiwalaan talaga. Kasi nga, sa madaling salita, ay ang taong to ay hindi naman sa kahit kamag-anak ko to, sasabihin ko talaga na hindi tapat. Malayong malayo yung ugali ko sa kanila. So ngayon, nangyari na nga before, mga kamag-anak ko rin pumunta rito, nagpatulong kasi nga wala daw silang mapupuntahan rin. Yun ang mga term nila, walang mapuntahan, nahihirapan sila dun sa trabaho nila dati. So ngayon, ang ginawa ko padala kami ng pamasahe, mga ganon, hanggang napunta rito, dito nagtrabaho sa amin. Pero hindi naman naging maayos yung trabaho nila, hindi naman naging tapat, tatraidorin ka pa. So kayo mga master, ang masasabi ko lang sa inyo, kung ayaw nyong magkaroon ng sakit ng ulo sa negosyo nyo, huwag kayong mag-hire ng kamag-anak. Kahit kapatid mo yan, kahit kapatid mo yan, kahit pamangkin mo yan, kahit ano mo pa yan, maliban siguro kung anak mo, asawa mo, talagang may pagpapalagayan. Pero yung kapatid, pinsan, tiyuin, basta kamag-anak po, wag nyong kukunin, lalo na kung stay in, lalo na kung kumbaga dyan maninirahan sa inyo. Kasi nga, iwan ko pa talaga, malas talaga kami sa tao. Hanggang ngayon wala kaming mahanap na maayos na tao na kumbaga kahit nakatalikod kami ay pwede namin pagkatiwalaan. Kahit kamag-anak, napakahirap talaga, sobrang hirap. Kaya kung ayaw nyong malubog o kung ayaw nyong malugi ang negosyo nyo, wag kayong kukuha ng kamag-anak. Bakit? Kasi ang kamag-anak, alam mo, kapag may ginawa yan na katarantaduhan sa inyo, halimbawa nagnakaw, hindi nyo pwedeng kasuhan. Kasi nga pag kinasuhan yan, mag-iisip kayo, kamag-anak ko yan
kamag-anak ko yan. Baka kung anong sabihin ng tatay nito o kaya ng kapatid nito kapag kinasuhan ko. So ngayon, ang hirap. So ngayon, kung ibang tao, natural wala kang pangamba o kaya wala kang pag-aalinlangan na magreklamo o kaya reklamo kung may nagawang kalukuhan. Ha? Ang mahirap dito sa mga kamag-anak natin, tinulungan mo na, wala talagang utang na loob. Pagtalikod mo, tratraido rin ka. Akala mo kung yung kumbaga nagpapaawa sila paawa ipik na ganon, wala silang matiran, kapos, kung ano-ano. Sa lahat ng paawa, ginawa nila. Ngayon, hindi ko lubos maisip talaga doon na magagawa nila yon. Ngayon, nangyari nga sa akin yon. Dati, traidor din ako ng isang kamag-anak ko. Yon, nalaman ko kung ano-ano mga pinagsasabi sa amin. Pero nung umalis na rito, matiwasay naman. Hindi ko akalain na babalik na rin nila yung mga pangyayari. Ang hirap talaga. So, isipin mo, mag-order ka doon sa dati mong pinapasukan, tapos para lang kumbaga tawag yan, i-prank mo siya. Mag-waste ng time kasi wala namang kaming inaasahan ni Mrs. Kami lahat muna nag-aasikaso sa ngayon, sa negosyo, kasi nga ang hirap talagang kumuha ng tao. Ang hirap kumuha ng tao. Actually, 3 branch na sana kami. Mag-aapat na. Sinara namin yung 3. Kasi nga, wala kami makuhang matinong tao. Wala po. Kahit ibang tao rin, wala. Malas. Diwan ko. Kung minamalas talaga kami sa pagkuha ng tao. So ngayon, yung pwesto namin, yan dito muna sa bahay. Para, kumbaga, mamonitor talaga namin. Saka na kami mag-expand pag gamay na talaga namin, tapos minahanap kaming maayos sa tao, saka kami mag-expand ng aming business. So, yun lang ang may papayo ko, may advice ko sa mga katulad kong nagninegosyo, lalo na sa mga nagsisimula, na kung maaari, salain nyo yung taong kukunin nyo, lalo na kung maaari, iwasan nyo kumuha ng sariling tao. Kasi ang hirap talaga. Ikaw pa yung makikibagay Ikaw pa yung makikibagay sa sariling tao mong kinuha. Sila yung lumapit sa iyo nung time na nangangailangan sila. Ay kumbaga open arms mong inaccept sila. Tapos nung nakagawa sila ng di maganda, naturally, kailangan mo bang kupkupin pang isang taong alam mong siyang magkukos ng paglubog ng negosyo mo? O kaya hindi na maganda yung environment, yung working atmosphere nyo, kumbaga apektado na. So anong gagawin mo? Sa totoo lang, pinagtanggol ko pa yun kasi nga siyempre hindi naman sa kamag-anak natin kung ano. Naawa ako dun sa mga anak niya kasi maliliit pa may 5 taon. Alos kaedad din ng mga anak ko, 3. Yung isa 4 na buwan pa lang, 5. So pinagkuyan ko pa, nakiusap pa ako kay Mrs. na wag sana munang paalisin. Kasi nga naawa ako sa kanila. Tapos pag alis nila, binigyan ko pa ng pera. Para kahit paano meron silang pocket money sa pupuntahan nilang lugar. Tapos sa totoo lang, umiyak pa ako sa harap nila kasi naawa ako, kasi nakita ko yung sitwasyon nila sa sitwasyon ko nung time na parang pinagtatabuyan ako nung time ng mga kamag-anak ko, kahit mabuti tayong tao, na wala akong matira noon. Kaya kumbaga nanirahan pa ako noon sa ibang tao kaysa sa mga kamag-anak ko. So ngayon, hindi ko akalain na magagawa nila to. Hindi man lang nila naisip. Halimbawa, sabihin na natin na galit sila sa asawa ko kasi pinaalis sila. Isa na naman, inisip man lamang nila ako na ako naging mabuti naman talaga sa kanila. Umiyak pa nga ako sa harap nila kasi nga naawa talaga ako doon sa mga bata. Naawa ako. So, nasayang yung luha ko pala. Nasayang yung luha ko, yung pagpapalaga ko, na ganun pala yung taong to. Na abusado, traidor, kumbaga sa madaling salita, hahas. Nagbabait-baitan pagkaharap mo. Kung ano-ano mga pinupost sa social media, na akala mo nagpapatama siya sa ibang tao, pero dapat yung mga pinupost niyang yun ay para sa sarili niya.
Kung gusto, pwede palang pangalanan kita. Pero tandaan mo ito gumawa ka pa ng katarantaduhan. Gumawa ka pa ng katarantaduhan talaga sa akin. Sa pamilya ko talaga, Hindi mo ako kilala. Mabait akong tao. Mabait akong tao. Pero isa pa, gumawa ka pa talaga. Kakatukin ka na lang dyan ng NBI kung ano. Sumusobra ka na. Pinakitaan kita dito ng maayos. Pinakisamahan kita. Binuhos ko yung puso ko sa inyo. Ganito pang naging sukli nyo. Porket pinaalis kayo dito ng asawa ko kasi nahuli ka na nangupit ka. At tamad ka. So hindi, kasalanan ko din kasi nga hindi ko kagad pinakinggan yung asawa ko. Kasi nga iniisip ko din naman yung sitwasyon ng mga anak mo. Pero nga hindi kayo karapat dapat tulungan talaga. Katulad ka din ng yung taong kinukwento mo sa akin na dating tao. Parehas kayo nagsisiraan kasi parehas din naman ang ugali nyo. Naging tao rin kasi namin yun yung kamag-anak din naman na dati, kamag-anak namin. Alam mo ba, ikaw may iniwan kang utang dito sa tindahan. Anong ginawa mo? Tinakasan nyo. Hindi nyo binayaran yung utang nyo dito. Nakakahiya kayo. Kaya kapag tinatanong ako kung kamag-anak ko kayo, hindi ko kayo kilala kasi wala akong kamag-anak na manluloko. Mandurugas, ahas, tamad. Itong sasabihin ko, nasabi ko naman lahat sa inyo, pinihim ko kayo di ba? Kasi huling-huli na kayo. Nahuli ko talaga kayo na kayo yung gumawa. Hindi ko lubos maisip na magagawa nyo to sa amin. Kasi nga, kahit papaano, kahit naman siguro hindi kami naging mabuti sa inyo, nung time na naghanap kayo ng masisilungan, pinasilong namin kayo sa bahay nyo. Kahit hindi namin kayo kilala. Kahit hindi namin kayo kilala ng personal, kung sino kayo. Kasi inisip namin may mga anak kayo. Sabi ko paano kung ang sitwasyon natin katulad nila. Kaya inaccept kayo rito ng pamilya ko, ng asawa ko. Pero nung umalis kayo rito, nagpaalam ba kayo? Sabi ko noon, nung gabing yun, magpaalam kayo sa asawa ko, kay mama niya, o kahit sino man dito. Anong ginawa nyo? Gabi na kayo umalis, kasi yun pala, may tinataguan kayo ng tao rito. Kasi makikita kayong aalis kayo. Isa pa, walang utang na loob talaga kayo. Walang utang na loob kayo. Kaya kung hindi nyo babaguhin yung ugali nyo, pag hindi nyo binago yung ugali nyo, walang-wala na nga kayo, manluloko pa kayo, walang mangyayari sa buhay nyo. Tandaan mo yan. Tandaan mo tong sinasabi ko. Bilang tiyuin mo, kung kahit di mo man ako kilala, tandaan mo to Magbilang ka ng taon, ilang taon pa, kahit wala na ako sa mundo, walang mararating ang buhay mo dahil manluloko ka. Babagsak at babagsak ka. Kawawa yung pamilya mo. Kawawa yung mga anak mo. Ako, itong sinasabi ko sa iyo, di ba noon nagkukwentuhan tayo, noong panahon na wala akong makain, kahit hirap na ako at wala akong matiran, ni sumagi sa isip ko na gumawa ng katarantaduhan para malamanan ang tiyan ko, hindi kong nagawa. Kaya kahit papano, naiangat ko yung buhay ko sa mabuting paraan. Ikaw, siguro gusto mong mag-shortcut i-shortcut yung buhay mo para umasinso ka. Sabi mo, gusto mo magnegosyo. Wala ka pang nahawa ka na kunyan na kumbaga napapatunayan. Wala na ako talaga. Kaya ang hirap talagang tumulong, mga master. Ang hirap tumulong sa mga taong ganito. So warning po to sa inyo. Sana maging leksyon sa inyo. Kung maaari, iwasan yung mag-hire ng kamag-anak. Kasi ang hirap ng kamag-anak talaga. Konting puna mo, sasabihin, inaapi mo sila. Natural. Kasi nga, pinipersonal nila Baga, sinasabi ko nga sa kanila, kung ano man yung sinasabi namin dito sa inyo, ikakabuti nyo to.
ilabas nyo yung personal natin na kumbaga relasyon, na ako kuya mo o kaya tito mo, kasi nga negosyo to eh, walang personalan, walang personalan. Pero totoo naman talaga yung mga ginagawa nyo eh, puro katarantaduhan. Nahuli na nga kita, nahuli na kita, i-deny mo pa na hindi mo ginawa. Sasabihin mo pang, oh, di ko yung ginawa, tito, di ko yung ginawa. Huling-huli ka na nga, magdi-deny ka pa. Ito lang masasabi ko sa inyong dalawang mag-asawa. Magkasabwat lang kayo. Magkasabwat lang kayo. Hindi ko akalain talaga magagawa nyo ito sa akin. Akala nyo eh ako yung mahihirapan sa ginawa nyo ito. Hindi akong hindi yung babagawin na ugali nyo. Kahit anong gawin nyo sa buhay nyo, walang mangyayari. Kahit ano naman siguro eh, kahit paano naman siguro may nagawa kaming kabutihan sa inyo. Kinupkop namin kayo rito nung wala kayong masilungan. Ilang buwan din kayo nag-stay rito sa amin. Kaso nga nahuli ka ng asawa ko na nangupit. I-deny mo pang hindi ka nangupit eh. Hindi nga ako, kumbaga pinalampas na namin yun eh. Pero ano yung inihingi ko sana ng performance mo sa trabaho, na gawin mo yung trabaho mo, hindi mo naman ginagawa eh. Kailangan ka pang kalabitin para gumawa ng trabaho mo. Wala kang pagkukusa. Tamad ka. Yun. Tamad ka na. Balasubas ka pa. Tarantado ka pa. Palasagot ka pa. Wala kang respeto. Hahas ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Yan ang masasabi ko sa iyo. Kaya yung bahay ngayon na tinitiran mo, kung sino man yan, ay napakamalas niya. At kinupkop kayo. Kinupkop kayo dyan. Sana naman, yung ginawa mo rito, wag mong gagawin dyan. O kaya kung saan man kayo pumunta. Yan ang paalala ko sa inyo. Baguhin yung ugali nyo. Dahil kung hindi nyo babaguhin, wala kayong mararating talaga. Kawawa yung mga anak nyo. Huwag kang magkaroon ng ininakit sa akin. Anong ginawa mo? Dahil totoo, big-block mo kagad ako sa Facebook mo. Hindi ka makasagot kasi nahuli ko kayo. Huli na kayo. Naprank nyo ako? Pagtawanan nyo ako. Pagtawanan nyo kami. Pagod lang yung nawala sa amin. Gastos. May babalik din naman yon. Kayo, anong nawala sa inyo? Yung tiwala ng tao sa inyo. Tiwala ko. Kasi talagang nawala na talaga. Grabe mga tao to. Akala mo inaapi sila eh. Paawa epic. So ngayon mga master, ilang taon na kami nagninegosyo ni Mrs. Puro talaga palpak yung tao na kukuha namin. Nag-hire din kami ng iba. Na ibang tao, palpak din. Demanding pa. Yung isa, iba eh. Ang demanding yung kinakasama niya. Siya, okay naman sana. Kaso nga, puro oo. Nung tingnan mo yung gawa, yung niluluto, wala naman. Ilaw yung manok. Puro oo. 3 years na daw siyang kusinero. Kahit magprito ng manok, walang alam. Makademand pa yung kinakasama. Parang samol na yung kumbaga sahod. Nagsisimula pa lang naman kami. So kaya hindi ko na siya kinuha kasi mahirap pag ganun eh. So ngayon, kung mag-hire man kami ng mga tao, sana pinagdarasal namin na makahanap kami ng maayos. Kasi sa ngayon, kami na muna rito, si mama niya, yun, minsan yung pamangkin niya, yung anak ko, ayun, kahit mga malilit pa yan, maaasahan na. Kami na muna, kahit nahihirapan ako, kinakaya ko. Kaya kung mapapansin nyo, minsan sarado kami kasi nga nagkasabay-sabay din yung order namin sa Shopee. So ngayon, hindi na kaya ng katawan ko. So ngayon, kailangan muna namin ma-process yung order doon. So bago kami magbukas ng tindahan, namimiss nga ng mga tao kasi nga ilang araw kaming hindi nag-operate. 3 araw. Ngayon, kanila lang kami bumalik.
Ah, sana po suportahan nyo pa rin yung aming maliit na negosyo kasi nga alam nyo naman yung hangarin namin ha, hindi lang pera yung habol namin dito kundi yung makatulong din sa kapwa namin. Kaya kumbaga yung presyo namin ay afford lang ng masa, ha, masarap pero afford ng masa, kumbaga pang masa. So ngayon, para sa mga kamag-anak ko, kung pupunta kayo rito at titira kayo rito, wala na, ayoko na talaga. Ilang ulit na akong binigo nyo. Ngayon sasabihin nyo ni si ganito, hindi tinutulungan. Hindi. Paano mo tutulungan yung mga taong ayaw naman tulungan ng sarili nila? Paano mo sila tutulungan? Tulungan mo naman, gagaguhin ka. Paano mo tutulungan yung mga taong ganyan? Sinong magsasakripisyo yung ganyan? Sinong magsasakripisyo niyan? Natural, ikaw. Tayo yung may-ari, tayo yung kumbaga namamalagad sa negosyo Tayo yung magsasakripisyo. Hindi naman sila iiwan ka ng mga yan. Tapos pagtalikod mo, sira ka sa kanila. Yan ang mga kamag-anak yung mga walang kwenta. So ngayon, simula ngayon, ayaw ko na mag-aaral ng kamag-anak talaga. Ewan ko, hindi ko naman yung yan bigla na lang pumunta rito naawa kami sa mga anak niya kasi nga wala daw silang mapuntahan kasi kahit nga ngayon ko palang nakita, anak daw siya ng isa kong kapatid, so kinupkop namin. Hindi ko akalain na ganun yung mga ugali nila, kaya pangina din ng loob na tumulong ka talaga sa mga ganyang tao. So yun nga, winarningan na din ako doon ng isa kong kapatid na may ugali din talagang hindi maganda to. Hindi naman ako naniwala kasi nga ba't ako maniniwala yung isang kapatid kong yun may hindi rin magandang nagawa sa akin. O yun, totoo lang tayo. Hindi ako plastic na tulad nyo. Sinasabi natin ng totoo rito. So kung ako kasi paggalit ako sa isang tao, sasabihin ko ng harapan, hindi yung talikod. Mabuti lang, maayos lang pakikitungo sa iyo pagharap mo parang santo. Pero pag talikod mo, sisiraan ka. Ngayon sinasabi ko to dito sa YouTube channel ko, ikaw hindi ko akalain talaga. Napakalumana yung magsalita. Akala mo kung isa kang anghel. Isa ka palang anghel na may sungay. Munti pang masira yung pagsasama naming mag-asawa dahil sa'yo. Kasi nga kumbaga naawa lang talaga ako noon. Nag-away pa talaga kami ng misis ko. Yan totoo lang tayo. Di kami nagkaintindihan nung time na yon kasi nga gusto nung paalisin ng asawa ko. Sabi ko, bigyan mo pa ng time kasi para makahanap ng malilipatan bago umalis kasi kawawa naman yung mga bata. Ayaw na ng asawa ko kasi nga bukod sa ibang ugali palasagot pa, walang respeto sa asawa ko. Hindi mo ba alam nung pumunta kayo rito, hindi lang naman akong nag-approve nun para makatira kayo rito, para tumira kayo rito, kundi nandun ding approval siyempre ng asawa ko. Pero wala kayong utang na loob wala kayong respeto. Umalis nga lang kayo rito hindi man lang kayo nagkumatok na magpaalam dito sa mga tao. Kaya dito sa mga kung saan man to nakatira sa ngayon, ako, obserbaran mo ugali ng mag-asawang yan. Obserbaran nyo. Mabuti lang yan sa'yo ngayon kasi may nasisip-sip sa'yo. Pag tumalikod ka na, nako, ingat ka. May pagka-traidor yung kinupkop nyo. Sa amin nagawa na ngayon grabe hindi ko akalain na magagawa mo to. Hindi mo masabing magbi-business ka ng pagpa-fried chicken. Talagang pinagplanuhan nyo na gawin yon. Parang kumbaga masayang yung panahon namin. Ay, nakakagigil kayo. So
Yun lang, baguhin yung ugali nyo. Dahil kung hindi nyo babaguhin, kayo rin ang kawawa. Yung mga anak nyo. Ha? Pero ito ang tatandaan nyo. Tatandaan nyo. Tatandaan mo, ha? Tatandaan mo to, ha? Kahit magtago ka pa sa ibang pangalan, ha? Ibang pangalan mo dyan sa social media o kahit saan pa man. Ha? Manulukit kita. Ha? Hindi ako bobo. Ha? Gagawa ka ng yan, nahuli ka kaagad. Nakakatawa ka. Ha? Nakakatawa ka. Kahit pag gumamit ka pa ng ibang account mo, tutuloy mo yan, gumawa ka pa. Tingnan natin. Binawarningan na kita. Ha? Binawarningan kita. Binabalaan kita. Ha? Gawin mo pa. Tingnan ko kung saan ka pupulutin. Parang kumbaga mabigyan ka ng leksyon at mabago yung sarili mo, yung pag-uugali mo. Kasi ang alam ko, hindi lang ako ang niloko mo, marami pa. Yun nga dito, nag-umutang kayo dito sa tindahan, iniwan nyo yung utang nyo, hindi nyo binayaran. Nakakahiya kayo. Kaya totoo talaga yung sinabi sa akin ng kapatid ko na doon sa lugar nyo na pinuntahan, kaya umaalis kayo kasi marami kayong utang na iniiwan nyo. At kahit doon sa mga magulang nyo, kaya siguro kahit magulang nyo, itinakwil kayo kasi sa ugali nyo. Hindi ko akalain talaga magagawa nyo yan dito sa amin. Pagkatapos namin kayong pakainin sa palad namin, pagkatapos namin kayong pakainin sa palad namin, gagawin nyo yan. O ngayon, alam ko may mangbaba sa akin dyan, lalo na yung mga makikiti din ng utak. Sasabihin na baka hindi pa sapat yung binigay mo. Ibinigay ko na nga namin dalawang kamay namin, pati pa. Gusto pa yung ulo. Yung magbabas nito sa akin, no, katulad ka rin siguro nila. Isang mandurugas, manluloko. Ahas. Kaya pagtatanggol nyo. Okay? Ayun na po, ay sakit sa ulo talaga. So ngayon, masakit sa ulo talaga ang ang kamag-anak na i-hire mo sa isang trabaho na hindi gumagawa ng di maganda. Sakit sa ulo talaga. So ngayon, ang payo ko talaga sa inyo, advice ko sa inyo, huwag kayong mag-hire ng kamag-anak kung ayaw nyong maging magulo ang negosyo nyo o kaya bumagsak ang negosyo nyo, ay hindi aangat. Kasi nga, yung kamag-anak na yan, may inggit yan, may kainggitan din yan sa katawan nila. Wala pa nga kaming narating. Ito lang iniisip nila. Gusto din daw nilang magnegosyo. Yun ang lagi kong naririnig sa kanila. Gusto mo ring magnegosyo? Nandun na tayo. Tulungan mo muna akong iangat natin tong negosyo. Kaya sabi ko, mas ka kung lumangat na to at nakilala tayo, naging malaki na, ano naman yung isang branch ibigay ko sa inyo? O kayo na mag-manage nun. Pero ang anong sabi sa akin, gusto din daw nilang magnegosyo. Ayun. Umalis sa akin kasi gustong magnegosyo. Kasi nga palpak na talaga yung takbo. Kasi nga sa mga ginagawa nila, katulad nung hindi ko akalain na yung oil namin ay ginagamit din nila sa pagpiprito nila doon ng kung ano-ano. Kaya pala yung dati namin na pwesto, yung manok, nag-iba na yung lasa ng manok, pati yung kulay. Kasi piniprituan nitong taong to yung manok, yung oil namin ng kung ano-ano, katulad ng tokwan, ng kung ano pa. Natural, maapektuhan yung lasa ng manok. Prituhan ba naman ng tokwa o kaya kung ano dyan, o isda. Yun yung dati namin na branch, wala, sinara ko rin kasi nga wala nang bumibili, paunti-unti na, kasi nga sino pang bibili doon kung wala na sa ayos yung pagluluto. Gusto talaga ibagsak nitong isa kong kamag-anak din. Sabi ko sa kanila, wag niyong gagamitin yung gamit dito na pang negosyo. Anong ginawa? Ginagamit pa rin at ginagamit, patuloy na ginagamit. Hanggang nahuli na naman ni Mrs. Si Mrs. lagi nakakahuli. Kasi pag ako nakahuli, hinahayaan ko lang sila. Sabi ko, sana sa sunod hindi na gawin. Pero yun, ginawa pa rin. Wala na akong magagawa. So kayo, gusto niya raw magnegosyo. Anong nangyari? Wala pa nga sapat na kaalaman. Wala, hindi naman natuloy Gusto niyang gayahin ako
Gusto niyang gaya na magkaroon din ng fried chicken business. Eh, ha? Wala pa nga eh, wala pa siyang sapat na kaalaman eh. Gusto na kaagad, kumbaga sa isang hagdanan, eh, gusto kaagad eh, umapak doon sa mag-shortcut, sa panglimang baitang. Hindi pa nga niya na apakan yung una, dalawa, tatlo. Masyadong matayog ang pangarap na wala pa nga. Tulungan mo muna yung boss mo o kaya yung boss mo na mapaasenso yung negosyo, kasi pag umasenso yan kasama kayo, ganun. Kaya ganun kaming mga taong kumbaga dumaan sa hirap gusto rin namin talaga makatulong, kaso nga paano namin tutulungan yung mga taong katulad nyong ganyan, mapaglamang. Diyos ko, kamag-anak ko pa naman kayo, pero malayong ugali natin, malayong siguro talaga mana kayo dun sa side ng mga iwan. Ako mana lang ako sa side ng nanay ko, isang mga mabuting tao, kaya yung mga kamag-anak ko na tumutulig siya sa akin kung ba't di ko tinutulungan, alamin nyo muna ang totoo, alamin nyo muna, isa rin din kasi kayong mandurugas, kaya gayon kayong mag-comment, gayon kayong magsalita sa akin, kaya ngayon, simula po sa ngayon, tutuldukan ko na talaga ang mag-hire ng kamag-anak o kaya magpatira rito ng kamag-anak namin, tutuldukan ko na talaga, kahit siguro kumbaga stay out, ayoko na mag-hire na lang ako ng ibang tao kaysa kamag-anak, mga anak ko na lang pagdating ng araw na malalaki na mga yan, tulong-tulong na lang kami, pero yung kamag-anak i-hire ko rito, never na, ayoko na. Yan, sisihin nyo tong mga taon to, kung sino man ang mga kamag-anak ko dyan, sisihin nyo sila, kasi nga kung mabuti kayong tao na katulad ko ang pananaw sa buhay, prinsipyo, sisihin yung mga to, kasi sila hindi naging magandang halimbawa o kaya hindi naging magandang modelo para sa atin, para sa inyo. Sisihin nyo tong mga ungas na to, Diyos ko, bata mo pa, mandurugas ka na, padrama-drama ka pa, tatandaan mo to talaga, tandaan mo yung mga sinabi ko, kahit anong pagpupursige mo, kung mandurugas ka, sinungaling ka, hahas ka, wala kang mararating, magbilang ka ng taon, alam ko matayog ang pangarap mo, pero kung gaya ng ugali mo, wala kang mararating. Sabihin ko yan sa'yo, bakit? Marami akong taong alam at kilala na ganyan ugali katulad mo. Oo, umangat yung buhay nila. Sa totoo lang, yung tito na, may tiyuin akong ganyan excuse me. Umangat yung buhay nila. Bakit? Sa pamamagitan ng pandudugas. Pandudugas. After many years, ano nangyari? Bagsak. Kasi kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. Katulad yan ng baga palay, kapag tinanim mo ng maayos, ay mamumunga ng maayos, diba? Maganda yung aanihin mo. Pero kung hindi maayos, darating ang araw, aani ka ng baga temporary lang, pero mawawala din naman yun sa'yo. Hindi yan katulad ng kumbaga pinagdaanan mo talaga yung hirap, ginawa mo yung lahat sa pamamagitan ng mabuting bagay, kabutihan, hindi yan mawawala sa'yo. Habang buhay yan na ahaniin mo, kasama yung pamilya mo, aani at aani pa yan, at mga sunod pang salinlahi, hindi na yan mabubura. Kasi nga nagtanim ka ng kabutihan dyan hindi yung kalukuhan. Pero kung manluloko ka, manlalamang ka sa kapwa, pwede rin umangat yung buhay mo. Totoo yan. May mga ganun talaga example niyan, di ba? Yung mga politiko. sorry. Di ba? Gumagano yan, yung mga kurakot na politiko, di ba?
O, bakit umaangat din naman ang buhay nila? Pero ang tanong, may pagmamalaki mo ba? Yung pag-angat ng buhay mo, kung ang alam mo, ang tatay mo ay isang politikong kurakot, o may mukha ka ba diyang may harap sa mga kaklase mo, nagkaklase ka, na alam nila na ang tatay mo kurakot, o isa yun, paano may pagmamalaki yan? Kung galing sa nakaw, yung pag-asenso mo, o kaya sa panluloko, ito lang masabi ko talaga sa'yo, Nonoy, ituloy mo yan, o ugali mo, tuloy mo yan. Pwede, umasenso ka dyan. Tanong, may pagmamalaki mo ba? Hindi. At kung umasenso ka man, babagsak ka pa rin. Babagsak ka pa rin. Kasi mapaglamang ka sa kapwa. Huwag ganon. Huwag ganon. Ito nga hindi ko maisip talaga, hindi man lamang sumagid yan sa isip ko na magagawa nyo sa amin. Kasi nga, naging mabuti naman kami sa inyo. Naging mabuti naman kami sa inyo. Nakakaawa ka. Sa totoo lang, nakakaawa ka. Nakakaawa ang pamilya nyo. Nakakaawa ang pamilya mo dahil sa ugali mo. Baguhin mo ugali mo. Para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo. Ako, iniingatan ko ang apelyido ko. Kasi yung tatay ko, sa totoo lang, tarantado. Tarantado sa tarantado talaga. So ngayon, tarantado na ngayon, tatay mo, magiging tarantado ka pa. Ano na lang magiging tingin sa'yo ng tao? Dapat baguhin mo. Baguhin mo yung imahe mo. Alagaan mo yung apelyido mo. Yan, lagi ko yung sinasabi sa'yo. So ngayon, anong ginawa mo sa amin? Narantado mo talaga kami. Nakakatuwa ka, ano? Nakakatuwa ka. Ngayon, payapa ka bang matutulog sa ginawa mo? Siguro. Kasi gawain mo na. Sanay ka na. Ay, nako. Sige, yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Basta ito lang talaga. Huwag kayong mag-ahir ng kamag-anak. Yun lang. Yun ang masasabi ko. Huwag kayong mag-ahir ng kamag-anak. Pagdating sa negosyo, wag. Sakit yan sa ulo. Saka yun nga, wala kang habol diyan kapag may gumawa sila ng katarantaduhan sa'yo. Wala ka nang mahabol pa. Iwasang mag-ahir ng kamag-anak. Yun lang po. Maraming salamat. Sana maging leksyon to sa inyo. Sana ay kapulutan din ng aral ng mga katulad kong nagsisimula sa negosyo. Tuloy lang tayo. Huwag tayong hinto kasi yung mga ganyan na kamag-anak natin mga inggitero din yung mga yan. Nandiyan yung naiinggit sila kasi nga alam nilang umaangat yung buhay natin, sila nandoon pa rin. So ngayon, gusto nila tayong gayahin, gusto nilang gumawa ng di maganda. Kaya gusto nilang hilain tayo pababa, kaya ang ginagawa nila, gumawa ng di maganda sa trabaho nila. Okay? Tandaan nyo po yan. Maraming salamat. God bless po. Ito po si Master Biknok. God bless and have a nice day po. Mangha.